Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-21 sa buwang ito ng Agosto taong 2024. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa buong mundo po sa pamagitan po yan ng mga online accounts, Facebook page at YouTube channel ng DWIZ at tayo po ay simulcast. Napapanood din po tayo sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamagitan po ng pagkapadala ng mensahe o komento sa amin pong Facebook page o YouTube channel o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Naku, sa Biyernes po hanggang Lunes, long holiday po yan, ano? So malamang marami yung mga bibiyahe para magbakasyon, para samantalahin yung long weekend na yan. Pero kung kayo po ay bibiyahe patungo po ng southern part, may nakaamba na po yung toll hike. In fact, na-implement na po yan. Nito pa palang araw ng Lunes, August 19, ipinatupad yung dagdag toll sa South Luzon Expressway o SLEX. Ang paliwanag po ng Toll Regulatory Board o TRB, pinayagan na nito yung taas toll na bahagi po ng ikalawang tranche ng rate hike. Yung una palang tranche ay inimplement noon pang November 3, 2023. Ayan, kung magkano yung karagdagang toll ay mamaya meron tayong makakapanayam from Toll Regulatory Board, si Sir Julius Corpus, ang kanilang tagapagsalita. At maghihigpit na rin po ang mga expressway sa RFID, pati na rin yung may mga kulang na balanse sa kanilang load sa RFID. Papatawan po ng multa. Umpisa po yan August 31 yung mga motorista po na dadaan sa mga expressway nang walang RFID at kulang ang load balance. Kasi ang binabanggit po, isa raw po kasi yan sa mga nagiging sanhi. Kaya po nagkakaroon daw ng build up o volume sa area po ng mga toll plaza. So to avoid that, magpapataw na po ng multa, maghihigpit na po sila sa pagpapatupad ng RFID at dapat daw may sapat na balanse. Kasi kung hindi, mapapatawan po kayo ng multa. Malaki-laki rin ho yung multa from 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos para po dun sa mga walang RFID, habang 500 pesos naman hanggang 2,500 pesos para dun sa mga may insufficient balance. Kaya lang, dapat rin po kasi may mga toll din po na hindi binabasa yung RFID nagiging cost din po yun ng pagsisikip. Kaya nga ang ininumungkahi, wala ng barrier dun sa mga toll. So mamaya, bibigyan pa tayo ng karagdagan detalye kaugnay po niyan ng ating makakapanayam mula po sa Toll Regulatory Board. Naku, ang dami pong mga nangyari kahapon talaga naman. Particularly doon po kay dismiss Mayor Alice Guo. Pero kung may good news man po kahapon, yung development po doon sa oil spill. Dahil ang binabanggit po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ligtas na rin pong kainin yung mga isda at yung mga shellfish na huli po mula sa karagatan ng Cavite. Kung inyo pong matatandaan, ayon sa BFAR, naapektuhan po kasi yung karagatan niya ng Cavite nung paglubog ng MT Terra Nova
sa karagatan ng Bataan. Kaya ayon sa BIFAR, ilang linggo din na hindi ligtas kainin yung mga huling isda at shellfish dyan po sa karagatan ng Cavite. Pero base po doon sa pinakahuling sensory evaluation o pagsusuri na ginawa po ng BIFAR, ligtas na raw po for human consumption yung mga huling isda at mga shellfish mula po dyan sa karagatan ng Cavite. This is a welcome development. Lalo pat napakarami po ng mga mangingisda na naapektuhan dyan po sa area ng Cavite. Kung di ako nagkakamali, more than 20,000 fishermen ang naapektuhan po nitong nangyaring oil spill dito po sa karagatan ng Bataan. Kasi umabot po yung oil sheen o yung oil spill dyan po sa karagatan ng Cavite. Pero of course, ang importante din na mabantayan kung kailan masasalvage, mapapalutang yung lumubog na motor tanker dyan po sa karagatan ng Limay. Yun. Kasi hanggat nandiyan po yan, nandiyan pa rin po yung banta. Ongoing na po yung siphoning operations na nagsimula po last week. Ngayon nga lang, dahil ang plano po isipsipin na yung kabuuan ng 1.4 million liters ng langis na karga po ng barkong yan ng MT Terra Nova, matatagalan po yung pag-salvage, yung pagpapalutang sa lumubog na motor tanker. Yan muna po ang ating yan at iba pang mga balita ang ating tututukan ngayong umagang ito. Samantala, punta na po tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-21 sa buwang ito ng Agosto taong 2024, retail price ng baboy hindi pa apektado ng ASF outbreak ayon sa DTI. DWIZ Balita. Pangambang umabot na ang smog sa Metro Manila, pinawi ng DNR. DWIZ Balita. Vice President Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros nagkainitan sa budget hearing sa Senado. DWIZ Balita. At Philippine Passport ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, pinakakansela na ng Malacanang. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, inihayag ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi pa apektado ang mga nagtitinda ng baboy sa pagtaas ng kaso ng African Swine Fever sa Batangas. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, patuloy silang nakamonitor sa posibleng paggalaw ng presyo ng baboy. Muli namang nagpaalala ang DTI sa mga retailer na may visa pa rin ang price freeze hanggang September 25 dahil sa state of calamity sa Metro Manila. DWIZ Balita. Pinawi naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pangamba ng publiko na umabot na sa Metro Manila ang volcanic smog na mula sa Bulkang Taal. Paliwanag po ng DENR, nagmula lamang sa mga sasakyan ang nakikitang usok sa paligid kung saan hindi rin nila maganda ito sa kalusugan. Nilinaw din ang ahensya na batay sa kanilang findings, patungong Tagaytay ang binubugang gas ng Taal Volcano na papalayo naman sa Metro Manila. DWIZ Balita. While we welcome po na hindi umabot ng Metro Manila yung volcanic smog, hindi pa rin po good news yung polusyon ang dahilan ng makapal na usok. So that is equally alarming, yung ganyang kakapal na usok na ibinubuga ng mga sakyan. Yan po ay polusyon mapanganib din po yan sa kalusugan, kagaya rin po nung panganib na idinudulot po ng volcanic smog sa ating kalusugan. Samantala, sa iba pang mga balita, nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros sa ikinasang pagdinig ng Senado kaugnay sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. Nagsimula ang diskusyon ng questioning ng senador ang ilang programa ng OVP na anya ay kapareho lamang naman ng mga umiiral na programa ng ibang ahensya ng pamahalaan. Depensa ng pangalawang Pangulo, ilulunsad nila ang mga programa dahil may ilang lumalapit sa kanila na hindi napagbibigyan ng ibang ahensya dahil sabi ng mga ito kalaban ng OVP.
Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Kasunod ito ay humingi naman ng paliwanag ang senador kung tungkol saan ang librong sinulat mismo ni Vice President Duterte na nabatid na may alokasyong 10 milyong piso. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book and we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing, na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? Nagpatuloy pa ang mainit na diskurso ng dalawang opisyal ng mabanggit ni VP Duterte na si Senator Ontiveros ang una sa umatake sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang manalo ito. Kaya naman, namagitan na si Finance Panel Chair Senator Grace Poe at iginiit na ang diskusyon ay dapat na manatili patungkol o tungkol lamang sa proposed budget ng OVP. With due respect to our resource persons and also our colleagues, but I think that we should really stick to the budget. And I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan? Yan po ang bahagi ng mainit na palitan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado kaugnay sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nagkasagutan din sina Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos at abogado ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy na si Attorney Israelito Torion sa pagdinig naman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs hinggil sa arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy. Ito'y matapos talakayin ng kalihim sa kanyang opening statement ang issue na sinasabing pang-abuso umano ni Pastor Kibuloy kay alias Amanda. Iginit naman ni Attorney Torion na hindi tamang pag-usapan pa ang naturang paksa dahil ito ay nasa korte na at dapat mas pagtuunan ng pansin ang labis na puwersa ng mga pulis sa isinagawang raid sa KOJC compound sa Davao noong Hunyo 10. Okay, Mr. Chairman. Sige, go ahead. If I may, Your Honor, I think Please, tatapusin ko lang. We will have your time. You will have your time. Sub-judice, that goes into the very merits of the You case. will have your time, Attorney Torion. Yes, I know that. It is Your Honor. part of But the that is transcript of the Senate. That is improper. Order. This is my speech. You cannot tell me what is improper. What we are talking here is whether or not the use of force employed by the PNP in the service of such warrant was excessive. Inireklamo rin ni Attorney Torion ang sandamakmak na police checkpoint sa paligid ng KOJC compound. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Secretary Abalos na pupunta siya mismo sa Davao para malaman kung may naging kalabisan ba ang pamahalaan sa pagsisilbi ng arrest warrant laban sa puganteng pastor. And I will make sure, this is my own commitment, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila R.D. Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin na bawat isa po rito. I will go there, Mr. Chair.
Yan po ang tinig ni DILG Secretary Benhar Abalos at abogado ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy na si Attorney Israelito Torion sa pagdinig ng Senado. DWIZ Balita. Ipinag-utos naman na ng Malacanang ang pagkansela sa Philippine passport ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa memorandum na ipinadala ng Palasyo sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice. Pinakakansela na rin ang passport ng mga kapatid ni Guo na sina Wesley at Sheila Lial Guo at Catherine Cassandra Leong. Matatandaan na naghain na ng arrest warrant ang Senado laban sa dating alkalde at pinapasight in contempt na rin ng Kamara dahil sa patuloy na pang-iisnab sa mga pagdinig. Naharap sa patong-patong na kaso si Guo, kabilang na ang qualified trafficking at may kaugnayan sa iligal na pogo. DWIZ Balita. Inilabas na ng Department of Transportation, Land Transportation Office at Toll Regulatory Board ang bagong guidelines para sa paggamit ng toll expressways sa ilalim po ng Joint Memorandum Circular No. 2024-001 o Revised Guidelines for all vehicles traveling on toll expressways simula po August 31. Pagmumultahin na ang mga motorista na dumadaan sa mga expressway na walang valid electronic toll collection device o sapat na load sa RFID. Layo nito na mapabilis ang daloy ng traffic sa mga toll plaza. Pagmumultahin ng mula 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos ang mga lalabag sa nasabing panuntunan. Ayon sa TRB, ang mga motoristang may RFID-related violation ay kumakatawan sa 9% ng mga gumagamit ng toll expressways na pangunahing sanhi naman ng pagkaantala at mahabang pila sa mga toll plaza. Maglalabas naman ng karagdagang abiso ang TRB para talakayin ang iba pang detalye ng Joint Memorandum Circular. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng himpilan. DILG Secretary Abalos itinanggi na overkill ang operasyon ng mga pulis para sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Ang detalye ng balita hatid ni Patrol No. 19, Celi Ortega Bueno. Maring pinabulaanan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang akusasyon na overkill ang paglusob ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para isilbi ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy noong June 10. Sa panibagong pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni Secretary Abalos na ginawa lang ng mga pulis ang kanilang trabaho para isikaping maisilbi ang warrant of arrest na ini-issue ng Quezon City at Pasig City RTC laban sa naturang religious leader. Nagpairal din anya mga pulis ng maximum tolerance at katunayan na walang pulis na namaril at nanakita. Dumalo sa pagdinig ang mga pulis na nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa compound na pawang nag-iit na sumunod sila sa police procedures. Maayos silang kumatok sa compound at pinapasok sila ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi ni Nelida Lizada, isa sa mga leader ng KOGC, noong lumusob ang mga pulis sa compound, bata-batalyon daw ang dumating in full battle gear at hindi daw pumayag sa request ng KOGC leaders na hintayin ang kanilang abogado. Sinabi naman ni Leonor Cardona, Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ, nagtataka sila kung bakit pinupunteriya si Pastor Kibuloy samantalang maraming problema ang bansa at wala ring ibang itinuturo si Kibuloy kung hindi pagmamahalan, kaligtasan, pagtulong at nation building. Sinabi ni Abalos na nagtatagal ang isyu kay Kibuloy dahil sa hindi pagsuko nito. Hinikayat na ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pasukuin ang pastora na klaro naman daw niyang sinasabi na innocent until guilt is proven. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Former Mayor Alice Guo na kumpirmado na pong nasa labas ng bansa ayon sa mga otoridad, posible raw na gumamit ng backdoor channel sakaling totoo na nga nawala ito sa Pilipinas. Yan po ay ayon sa PNP.
Ang detalye po ng balita hatid ni Patrol Number 17, Jopel Peleño. Hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na gumamit ng backdoor o illegal channel ang tinanggal sa pwesto na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Goo para makalabas ng bansa. Ginawa ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jane Fajardo ang payag kasunod ng ulat na nakalabas na ng Pilipinas ang dating mayora na may kinakarap na arrest order mula sa Senado. Giit ni Fajardo na hinigpitan na nila ang pagbabantay sa mga paliparan sa bansa simula ng alertuhin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang lahat ng unit para maaresto si Goo. Malabo ani Fajardo na may opisyal ng pamahalaan na tutulong sa dating alkalde dahil sa kinakarap na kontrobersya nito. Siniguro naman ng tagapagsalita ng PNP na maharap sa criminal at administrative liability ang sinumang umasiste o tumulong kay Goo na isinasangkot sa illegal pogo operation sa Bamban. Dagdag ni Fajardo, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa mga foreign counterpart nito upang kumpirmahin kung totoong nasa Indonesia na si Goo, lalo na't inihayag ng kanyang abogado na nasa loob lamang ito ng Pilipinas. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap na pong 6:25 ng umaga. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at kaugnay ng ating binabanggit kanina, yung mga changes and development sa mga expressway, yung rate hike at yung kailangan meron ka ng RFID tag at sapat na load sa inyong mga RFID para bigyan tayo ng karagdagang detalye tungkol dyan. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Good morning po, Sir Julius. Magandang umaga po, ma'am. At paumanhin po, ma'am. At hindi ko po nakuha yata ang pangalan ng napakagaling na... Cecil po, sir. Napakagandang kausap po. Cecil Villarosa po. Kinocover ko kayo noon, sir, nung nasa QC Beat po ako. Oho. Pasensya na po kayo. Paumanhin po, ma'am Cecil. At isang magandang umaga po Sir sa inyo. Julius, unang-una sa lahat, salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Bagamat napakaaga ho, alas 6 na umaga, maaga namin kayo nabulabog, pero kayo po ay hindi nagdalawang isip na kami po ay paunlakan. Opo, Sir Julius, una po muna natin pag-usapan yung toll hike dyan po sa SLEX. Magkano po ba yung magiging karagdagan at yung magiging bagong toll na i-implement po dyan po sa SLEX? Ma'am Cecil, kung maalala po ninyo, ito po yung para mabigyan ng konting briefer naman ng ating mga motorista at mga kasamahan dito sa programa. Ito po yung second tranche, final tranche, nung na-approve nating toll adjustment, nakauna-unahang periodic toll adjustment na pinatupad dito sa SLEX since 2011. Nung nakaraang taon, yung pong unang bahagi ay ipinatupad natin. At yung ikalawang bahagi, para hindi naman po maging mabigat, ay sinabi natin sa kanila ngayon 2024 na lamang ipatupad. Ito na po yun. Ito po na ipatupad na nga, Ma'am Cecil, noong Lunes. At ang karagdagang bayad po nito is 10 pesos, 20 pesos, and 30 pesos for class 1, 2, and 3 vehicle for those traveling from Alabang to Calamba. Yun naman pong Calamba to Santo Tomas, class 1, 2, and 3, 2 pesos, 6 pesos, and 8 pesos. Ang karagdagang singil na kanilang pinapataw po, simula po noong Lunes. Ito naman po noong ipatupad natin yung unang bahagi noong 2023, if I recall, November po yata yun, nabiso naman na po natin sa ating mga motorista na ito'y unang bahagi lamang. Next year, ipapatupad, which is Tuesday, which is the one that they did the last Monday.
yung ikalawang bahagi. So 2 pesos to 30 pesos yung magiging karagdagan. Tama ho pa. Depende po sa class type nung sasakyan at kung gaano kalayo, ano yung kanilang babagtasin dyan sa SLEX. Tama po kayo, Ma'am Cecil. Yan po ang halos kalahati nung na toll fee adjustment na ating pinayagan noong last year pa. So, meron pa po bang nakabinbin, Sir Julius, na mga... Opo, Ma'am Cecil, hindi naman po natin itinatago, nililigin na may mga under process pa pong mga toll fee petition sa ating tanggapan. Subalit hindi pa po ako pwedeng maghayag ng mga detalye hanggat hindi nagiging pinalang desisyon ng aming pamanuan. Yung po bang NLEX, meron po ba tayong inaasahan din na kaparehong toll adjustment o naipatupad na ho yun? Nauna ho yun? Yung pong NLEX 2018 and 2020 petitions nila, Ma'am Cecil, ang alam ko po na ipatupad na ng NLEX. Wala na po tayong final tranche ng toll fee adjustment nila for those consolidated resolution. Maaaring meron po silang panibagong petition, subalit ito po kailangan duman muna sa tamang proseso sa pagsusuri bago man lang nila mabigyan ng authority to implement any new toll fee adjustment. So itong bagong toll sa South Luzon Expressway, yan po ay implemented na noon pang August 19, araw po ng Lunes. Tama po, Ma'am Cecil. Yan po sinimulan nila ang paningil niyan noong Lunes po, araw ng Lunes. Opo. Sir, pag-usapan naman natin itong inyong bagong panuntunan na papatawan na multa yung mga walang RFID sticker at yung may mga palyadong RFID at pati na rin yung mga may insufficient load balance. Ma'am Cecil, ito po yung tinatawag natin Joint Memorandum Circular na pinirmahan po ng DOTR, LTO at ng TRP at noong August 1. At ito po magiging effective by August 31 after it was published and a copy was filed sa UPONR. Ang layunin po nitong Joint Memorandum Circular, Ma'am Cecil, is to provide and give faster and smoother flow of traffic dito sa mga ETC lanes po natin sa mga expressways. Sapagkat kung sa datos po na aming nakakalap sa ngayon, majority of our bus users ng ETC are successful, compliant, and responsible ETC owners po. No? May mga panaka-naka kasing nangyayari kung saan yung ETC lane natin ay nagiging nagbabagal sa mga kadahilanan at isa ho yan sa mga kadahilanan na nangyayari. May mga pumapasok po dyan na medyo kulang yung load. No? At siyempre, pagka kulang yung load, hindi rin po aakyat yung barrier. At yung iba naman po, kaya naghahaba rin yung mga pila sa toll plaza, pati na sa cash lane, pati na sa ETC lane, kasi naapektuhan yung mga walang ETC at patuloy pa rin ang paggamit ng mga toll lanes natin. So, para mas maging maayos at mabigyan ng tamang gabay at paggamit ang ating mga RFID, ito po yung minarapat po ng DOTR, LTO at TRB na magbigay ng gabay at prohibition o restriction upang mas mabigyan ng maayos na paglalakbay at mag-benefit din yung substantial number of compliant and responsible ETC and RFID subscribers po natin sa ating mga expressways. Sir Julius, kung yan po ay mangangahulugan naman ng episyenteng serbisyo, kami po ay inyong kaisa dyan. Pero it should work both ways. Meron pong responsibilidad yung mga motorista, but at the same time po, yung responsibilidad din po ng mga expressway. Kasi may mga issue rin po dun sa mga expressway. Hindi mabasa yung RFID o hindi po nagre-reflect yung niload na balanse dun sa kanilang RFID account. So ito po, it also causes yun pong congestion sa mga toll plaza po. Paano naman po yun, sir? Ito pong responsibilidad naman po ng mga nangangasiwa po ng mga expressway.
Tama po kayo, Ma'am Cecil. Kaakibat po nitong pagpapatupad ng ating JMC ay ang responsibilidad ng ating mga toll operator na ilagay sa ayos ang kanilang mga electronic toll collection systems, yung kanilang hardware, yung kanilang systems, na yung mga problemang nararanasan dahil sa attributed to dito sa kanilang sistema, sa kanilang hardware, ay kailangan naman nilang ayusin. Sapagkat hindi naman po pwedeng patawan ng penalty ang ating mga motorista kung ang makikita namang problema ay dahil sa toll operator, yung sistema ng toll operator. Kaya patuloy po ang pagsasaayos at pagtutukoy nitong mga outstanding issues pa rin na nandyan sa ating mga ETC or RFID lanes ng ating mga toll operator. At kung mapapansin po ninyo, marami na rin naman po ang pagbabago at marami na rin po ang naisaayos. At tuloy-tuloy po yan kahit na magpatupad na ng JMC, obligasyon po ng ating mga toll operators at concessionaires na dapat bigyan ng maayos na serbisyo sa ETC lanes ang ating mga motorista. Oho, at nasa linya na po, kasama na po natin live via Zoom si Senator Tol. Good morning po. Good morning. Senator Good morning Tol. po. Good morning. Good morning sa ating panauhin as well. Opo. Magandang umaga po, Sir Senator Tol. At kami po... magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin sa mga kasamahan mo dyan. Salamat po. Salamat po. Oo, yes, Senator Tol, itong ating pinag-uusapan, yung tungkol dun sa mga bagong panuntunan sa mga expressway. Opo. Makuha pala namin na inyong pananaw, Sir Julius, dun sa mungkahi na magpatupad ng barrierless toll gate. Tama po, Ma'am Cecil. No? Isa po sa mga posibleng solusyon na po pang magkaroon tayo na mas mabilis at mas maayos na transaction dito sa ating mga ETC lanes ay yung tinatawag na barrierless system of toll collection. May mga pilot testing na pong ginagawa sa ngayon dyan sa sistema niyan, Ma'am Cecil. At ang pagnanais po naman, we are encouraging and supporting this option that is available sa ating mga toll operators. Subalit kailangan naman po itong dumaan sa tamang pagsusuki. So kailangan naman ito sa tamang proseso at sa ganoon, kung sakasakali man pong maipatupad natin yan, which is also a very good solution that we see kung wala lang problema, ay hindi po magdudulot ng mas malaking problema sa ating mga motorista. Yun, Sir Julius. Oho, yung mga nagpapaload lang po, Sir Julius, ng anong tawag ito, ng RFID, okay lang ba yung may minimum amount? Kasi ang minimum amount is either 200 pesos to 500 pesos. Hindi po ba hindi po ba dapat walang minimum amount para tansyado ng motorista kung magkano yung kanyang ilo-load na balanse sa kanyang RFID? Ang totoo po niyan, Ma'am Cecil, gusto po natin sana ipaliwanag. Dapat talaga walang minimum or minimum maintaining kahit wala po niyan. Kaya lang naman po, pagka kayo'y nag-apply na panibagong RFID sticker, kunwari bago kayong customer, ang hinihingi lamang po sa inyo is almost parang 200 pesos for you lang na maka-exit kayo sa unang pagpabiyahe ninyo. More or less, kung sakasakali naman na tatanong nila sa inyo pagka kayong nagpakabit, kung saan kayo po ba lalabas, may kukumpit po nila yun. Baka lumabas kayo sa pinakamalayong exit. Sasabihin po nila baka mga 1,000 po ang kailangan yung ilog. Para pagdating nyo sa exit na yun, makakalabas naman po kayo na may sapat kayong load para bayaran yung toll fee na nauukol sa inyo. Gaya from Balintawak up to sa dulo ng SCTEX, kailangan naman po sigurong mag-load ng hindi 200. Kukulangin po yung 200. So, yun po ang dapat gawin. Ngayon, yun pong minimum na sinasabi, it is just for you to be able to exceed on your first transaction. Pero kung masyadong mahaba naman ng inyong babaybayin, isasabihin naman po dapat sa inyo kung magkano ang kailangan upang sapat na bayaran pagka kayo lumabas ng
Opo, Sir Julius at Sentol, ito pong darating na Biyernes ay long holiday. Sentol, mahaba yan. Aho. Mahaba yan. Kaya siguro, bukod siguro doon sa nakikinig-kinita ko, yung mga ginagawa nyo, sir, pag yung mga mahal na araw, sana meron din tayong traffic assistance motorist team sa mga malalayo, mga major destinations na dadaanan. Dati nagpo-provide kayo ng merong konting merong mekaniko, merong medical assistance kasi expect natin north to south po ngayon ang biyahe at gagamitin ay talaga mga expressway. Opo, Senator Francis, napakagandang suggestion po yung ibinagit niyo sa atin ngayon. Pagkatapos po nitong ating panayam ay papaabot ko po sa ating salamat. Kasi mahirap naman lumalabas lang yung ating mga ganon pag mahal na araw. Ito, mahaba-haba. Ito, aalis po yan at babalik din po yan. May nilahuli yan. Ayan niyo po at imumungkahi ko pong ipatupad yung mga ganyan mga services itong long weekend parating. Salamat. At ingat po kayo. Ingat din po sa ating mga kasamahan dyan sa inyong trabaho. Alam ko malaki rin ang sakripisyo nyo. At itong long weekend na to, kayo yung mga isa sa mga inaasahan na talagang susubaybay, aalalay sa ating mga motorista. Maraming salamat po, Senator Francis. Thank you po. Ay, salamat. Ang oras po natin, alas 6:45. Pero bago tayo mag-commercial, yes po, Cecil, gusto ko lang mag-comment doon sa ano. Nag-comment ako sa isang bagay, pero ilang media ata ang nakakuha ng update. Parang isang periodiko lang. Yung pagpasok dito ng mga Afghans, ito po ay temporary lang ito eh. At ang mga pupunta naman dito ay yung mga karamihan po ay yung mga professionals. Ito po yung mga naiwan doon. Ito po yung mga teachers. Ito po yung mga nurses na gustong makaalis na sa pamumuno ng Taliban. At sila po ay dadaan lang sa Pilipinas habang pinoprocess yung kanilang mga visa. So magkakaroon sila ng special immigrant visa sa US Embassy. So i-confine sila sa isang lugar. Hindi ko alam kung sa Clark. Siguro 2 hanggang 3 buwan. At habang kino-confine, nakabantay naman, hindi sila nakakalabas. Pag alis naman nila, diretso na sila sa destination nila sa Amerika. So ito po yung kasunduan ito. Sa ngayon po ako rito. Kasi ginawa na natin to dati. Yung panahon ni President Quezon, yung mga Russian Jews. Tapos nung panahon ni Presidente Marcos naman, yung mga South Vietnamese na nung gera ng Vietnam War. At nung panahon ni President Duterte, nag-offer siya yung Rohingya na hinaharas din sa kanilang bansa. So lumalabas na ang Pilipinas talaga ay tumutupad sa mga kasunduang pang-international at for humanitarian reasons, palagay ko walang masama dito. Naka-confine naman sila sa isang lugar tapos babalik na sila dadalhin na sila sa Amerika. So hindi magiging issue, Sentol, yung pangamba ng ilan about security, kasi nakaandun lang sila, bantay sarado sila to, mga babae to at mga bata. Ayun. At least magiging instrumento ang Pilipinas para din makapag-simula ulit ng panibagong buhay. Yung G1 Eastern Samar, doon tumira yung mga Russian Jews. Hanggang ngayon, kinikilala yon ng mga ng international Jewish community. Yun. Yes, Sentol. Kaya hanggang ngayon, nire-respeto nila ang Pilipinas sa bahaging yan ng kanilang kasaysayan. Correct. So ang oras natin, alas 6:47 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Tanggap muna tayo ng mahalagang pag-uulat, Sentol, dahil may babala po si PBBM. Meron daw mga ulong gugulong matapos na makalabas ng bansa si dating Mayor Alice Guo.
Detalye ng balita hatid ni Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Binabalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mga ulong gugulong. Ito'y kasunod ng ulat na nakalabas na ng bansang nasibak na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Sa isang pahayag, nagbabala ang Pangulo na isang full-scale investigation na nakaamba at sino mga mapatutunayang sangkot sa pagpapalabas ng bansa kay Guo ay maharap sa pinakamataas na antas ng parusa ng batas. Giit ng Pangulo, ang pagpapalabas ng bansa kay Guo ay balinaw na patunay ng korupsyon na nagmamaliit sa justice system ng bansa at nag-aalis ng tiwala ng taong bayan. Binigyan din ng Pangulo na walang puwang sa gobyernong ito ang mga taong mas inuuna pa ang personal na interes kaysa ang pagsisilbi sa taong bayan ng may dignidad, integridad at justisya. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Palengke price monitoring na tayo at nasa Cavite pala ulit, Sentol, si Oo, kasi Alexa yun yung sa Avila. ROTC Games, kino-cover nila. Diba yung Oho. usapan natin kahapon? Apo. Magbibigay siya ng konting update din sa ROTC Games kung ano nangyari kahapon. Ang oo dami, nga. tuloy-tuloy ang bakbakan doon. Aho. Ayun. At may good news pala tayo, Sentol, dahil yung BIFAR, naglabas sila ng statement kahapon, ligtas na raw kainin yung mga isda at shellfish na galing po sa karagatan ng Cavite. Ay, very good, sa wakas. Very good. Malaking magandang balita yan at malaking tulong sa ating mga mangingisda. Ilang linggo din yan, Sentol, ano? Ang tagal din. 42,000 na mangingisda. Wow. At nasa linya, dyan na ba si Alexa Avila? Alexa, good morning. Ganda umaga, Senator Francis Tol Tolentino at Ms. Cecil Villarosa, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa pamilihang lungsod ng Dasmariñas. Ang sibuyas ay nasa 80, carrots 120, bawang 140, patatas 80, ampalaya 65, sayote at kamatis ay nasa 55 pesos, luya 200, talong 70, repolyo 55. Ang pork chop at laman naman ay nasa 250, dempo 300, spare ribs 210 at ang atay ay nasa 120. Ang laman ng baha ay nasa 330 pesos per kilo. Sa isda naman, ang tahong ay nasa 90, sapsap ay nasa 85 pesos for 1/4 kilo, galunggong 220, bangus 160, tulingan 200, tilapia 80 to 100, yellowfin 200 at ang tambakol ay nasa 140. Senator, Ms. Cecil. Yes, oo. Yung luya, mas mura dyan sa Dasmariñas, Cavite. Yes, Senator. Although sinasabi pa rin ng tindera ng gulay dito na medyo mahal pa rin para dito sa tinda nila. Oo, at yan din ginaganap sa Dasmariñas, Cavite ang swimming competitions ng ROTC Games. At nakita ko yung mga video kahapon. Sino yung ating lucky winner ng ating mga token, Alexa? Kasama natin ngayon si Kuya Nestor Angeles. Tindera siya ng mga karne dito sa pamilihang lungsod ng Dasmariñas. Magandang umaga, Kuya Nestor. Si Senator Tolentino po ito. Apa. Ayun. Anong tinda nyo? Anong tinda natin? Ano po process po na baboy saka chicken. Frozen. Oho, mabili rin ng frozen. Kumpara sa mga fresh na mga karne. Ganun ba? Apo. Ayun. Hindi mo na ata suot yung sombrero mo, Ayun, suot niya, Sentol. Yun. Ayun, suot na. Kitang-kita na yung light blue. Kumustahin mo naman yung mga kaibigan mo dyan sa Dasmariñas? Pa? Kumustahin mo yung mga kaibigan mo? Naririnig ka sa radyo at nakikita ka sa TV. Artista ka na, pre! Ayun, marami kang fans dyan sa likod mo, Artista ka na daw, Kuya Nestor. Kinig din po kasi sila dito Ayun, kumustahin, batiin mo sila. Sabihin mo, kinukumusta ka ni Senator Tolentino.
Kumusta daw kayo? Ay, nahihiya na siya. Nahihiya Nahihiya na si camera siya, ay si Nestor. Ay, Nestor, Ayun yung mga baliktad naman. Kami naman ako naman ikumusta mo dyan sa mga kasama mo pag patayin itong camera at mag-ingat-ingat ka lang dyan, Nestor. Napakasipag mo at ang inyong mga kasamahan. Test lang po. Salamat. Test lang po kay Tato. Ayun, salamat Nestor. Nestor Angeles ng Dasmariñas, Cavite. Alexa, meron ka bang konting ulat doon sa ROTC Games kahapon? Yes, Senator. Actually, meron na nga tayo mga medalists from table tennis. So, simulan natin sa women's single group round robin. Nanalo ng Pati anong school, anong lugar sila galing? Yes, Senator. Nanalo ng gold si Villanueva Eunice ng Southern Luzon State University, JGE, Army. Silver naman si Oliveros Jaira Grace ng Tanyon College, Army. At bronze naman ay nakuha ni Atienza Christine Genpi, Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa Air Force at ni Pabico Kyla Fis ng Holy Trinity College, Army. Sa men's singles naman, nakuha ni Torres Red Morrison ng De La Salle University Navy ang gold medal. Manila yan, De La Salle, Manila yan. Yes, Senator. Ang silver naman ay nakuha ni Gabrinas Jexy ng Tanyon College Incorporated, Army. At ang bronze naman ay nakuha ni Montejo Claver ng Indiana Aerospace University Air Force at ni Sa Cebu yan, Cebu City yan. College, Army. So kita mo magkakahalo na ngayon, Cebu, Manila, yung kanina Southern Luzon, sa Lokban, Quezon yon. Ano pa? Alexa? Sa Arnis naman, Senator, ang top individuals natin ay sina Krista Jill Bauman ng Visayas na mayroong isang gold, Julius Mark Horing ng Visayas na meron ring isang gold, Maria LG May Ballester na may silver, Mark Vincent A. Asumbra, silver, at si Crystal J. Templa na may isang bronze. Ayun. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung tuloy-tuloy pa ngayon ang mga events. Alam ko, awarding na rin mamaya sa target shooting. Ang venue naman ay sa Campriego de Dios sa Tansa, Cavite. Ngayong umaga rin yon. Target shooting. At kahapon ay, ang alam ko, ay talagang umuusok ang boxing. At nakikita ko, naka-live kasi sa Facebook, Cecil, at talagang daming knockout. Maraming knockout kahapon. Maraming na-inspire dun sa Olympics. Ito kasi, mga ito, ano na to? Yan, nakikita natin ang footage. Ito kasi mga Olympic age ito eh. Aha. Ayan, di ba kung makikita mo yung mga boxer sa Olympics, mga 20 years old eh. Mga medalist. Wow. Ayan, Anong event ito pinapakita, Alexa? Ayan. Ayun, siguro bukas update mo kami sa chess. Ayun, mga ano din to. Table tennis ito. Ayun yung ping-pong table sa likod. Table tennis, ayun. Table tennis itong sports na ito. Yan. Ayan sila. So makikita mo, Cecil, ang dami. Sabay-sabay kasi, kaya hindi mo mamomonitor isa-isa. Sabay-sabay naglalaro. May naglalaro ng swimming, may table tennis. Sabay-sabay yung oras. At iba't ibang venues. Ayun. Tabayan na natin yan sa mga susunod na araw. At kung anong eskwelahan yung nag-emerge na makakapag-uwi ng maraming medalya dyan sa ongoing na ROTC Games National Leg. At samantala, Sentol, maraming salamat sa iyo, Alexa. Mag-aantabay kami ulit sa report mo bukas, ha? Dagdagan mo na. Siguro mas maganda ma-flash sa screen yung isang table na nandun lahat para mabilis. Maraming salamat, Alexa Abila. At meron kang panalangin ngayon, Cecil? Yes po, Sentol. Narito po ang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Word of life. All things in life are temporary. If they go well, enjoy. If they go wrong, don't worry. They won't last long either. What is nice about life is that each day is never like the other. Life is indeed beautiful. Smile always. Thank God, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless us all. Ito po muli si Senator Tolentino. Maraming salamat sa sumubaybay ng Usapang Tol. At patuloy po natin suportahan at subaybayan ng ROTC Games 2024. Makita-kita tayo bukas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino.
ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, pagbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat